Alamig! Sarap-sarap ng tubig, kinikilig mo kagad. Tama na! Giniginaw na ako! Uy! Tama na! Ramon, Aida, magtataguan tayo, ah. Oo, basta huwag kang titingin, huwag kang mandadaya. Oo ba? Kailan ba ako ng daya? Basta pag hindi mo kami nakita, pasensya ka, ah. Oo, umpisahan ko na, ah. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, 10. Nandiyan na ako. Nardo! 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 Nasaan ka? Nardo! 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 Aida! Ramon! Nasaan kayo? Nardo! 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 Nandito ako! Yun, Nardo! Aida! Ramon! Naligaw ako sa kakahanap sa inyo. Kala ko iniwan nyo na ako. Kala nga namin, umuwi ka na. Pero sabi ko sa'yo, hindi ka basta uuwi, kaya hinanap ka namin. Salamat ah. Hinanap niyo ako. Basta ako, gusto ko maging mayor ng Kabisig. Katulad ng papa ko. Oo, sige. Tapos naman ako, pag artista na ako, pupunta ako sa mga kumpanya nyo. Para marami bumoto sa'yo. Artista? Hindi ko naman marunong umarte ah. Che, marunong ata ako. Baka mas magaling pa nga kami sa Vilma Santos. Tsaka kunwari ka pa, gusto mo rin naman maging artista eh. Hindi ah. Gusto ko, paglaki ko, magkaroon ako ng malawak na lupay na matamnan ng palay at kulay. Pero paglaki natin, magkakaibigan pa rin tayo at magkakalaro pa rin tayo ah. Siyempre naman, magpupunta pa rin tayo dyan sa may talon para maglaro. Ayoko lang ng taguan. Oo, kunwari, Voltes 5 tayo ah. Ay! Voltes 3 lang pala, 3 lang tayo. Let's vote in! Tingnan mo mga anak natin, Mare. Bagay na bagay sila, di ba? Aba, Mare, kailan mo ba balak pakasal sila? Ha? Tingnan mo, oh. Ang saya-saya nila, oh. Ang ganda mo, Aida. Mahal na mahal kita. Kailan mo ba ako sasagutin? Hayaan mo munang pag-isipan ko, Nardo. Alam mo naman, Aida, na ikaw lang ang babaeng pinakmamahal ko. Alam mo, kung hindi rin lang ikaw ang mapapangasawa ko, magpapakatandang binata na lang ako. Bakit, Iha? Bakit, anak? Hindi ka ba nasiyahan sa iyong party? Aba, halos buong savings ko naubos, ha? Magkaroon ka lang ng party? Hindi, Ma. Masayang-masaya nga ako kagabi. Lahat ng mga kaibigan ko, nagpunta. Pero dumating na ang oras na kinatatakutan ko eh. Si Ramon o si Leonardo? Sino ba talaga sa dalawang gusto mo? Hindi ko nga alam, Ma eh. Alam mo namang simula pa nung bata kami, kaming tatlo nang magkakasama.
magkakaibigan, magkakalaro. Ganun na nga siguro. Wala akong gustong saktan sa kanila. Anak, ang tao, dumarating sa kanyang pagkakataon na kailangan niya mamili. Kahit na may masaktan, kailangan pa rin niyang mamili. Kung hindi, wala siyang pupuntahan. Anak, pinalaki kitang prinsesa. Nang dahil sa ganda mo, asahan mo, turing prinsesa ang pagpapalaki ko sa'yo. Lahat ng gusto mo nasunod. Hindi ka nga marunong gumawa ng gawaing bahay eh. Anong ibig mong sabihin, Ma? Mayaman si Ramon. Kilala ang pamilya nila dito sa atin. Lalo na't naging mayor ang kanyang papa ng mahabang panahon. Isa kang prinsesa, anak. Puro hirap lang ang mararanasan mo kay Leonardo. Kay Ramon ka na babagay. Conrado, hindi kita pinapunta rito para gawin kang tanga o ano paman. Gusto ko lamang maayos ang problema natin tungkol sa boundary ng ating mga lupa. Din, yung mapang sinasabi ko, na talagang binigay sa akin mismo ng munisipyo, tiyak, hindi tayo talaga magkakaintindihan. Conrado, ako meron din mapa. Galing din to sa munisipyo. Yang mapang hawak mo luma at maraming depresya ang pagkakagawa ng mapa. Ito, updated, corrected, ang pagkakagawa ng mapa ng boundaries ng ating mga lupa. Ah, ganun. Kailan? Nung kayo nakapwesto? Itay, Huwag kang makialam. Eh, totoo naman eh. Alam mo, sayang lang naging boto ko sa'yo nung nakaraang eleksyon. Talunan ka na nga, gagaguhin mo pa kami, pati sa partihan ng mga lupa namin. Kung ganyang kababaw ang ori ng takbo ng utak mo, talagang hindi tayo magkakaintindihan. Bastusan din lang ang usapan. Lumayas ka na. Nardo! Umalis na kayo ng tatay mo. Isama mo na yan. Ayoko makipag-usap sa taong maliit pa sa butas ng karayom ang utak. tara na, Itay. Angel, hindi pa tayo tapos. Magkamatayan na kung kinakailangang magkamatayan. Pero ito tandaan ko, kahit kailan, hindi mapapasayo ang parte ng lupa ko. Conrado, huwag mo akong hahamunin. Hindi ang katulad mo ang pwedeng tumakot sa akin. At kahit kailan, hindi kita atrasan. Italagay mo yan sa utak mo. Itay, Stupid! Itay, Itay, huminahon ka. Halika na. Nardo! Nardo! Magkaibigan tayo. Idaan natin sa matinong usapan. Mon, sabihin mo yan sa daddy mo. Dad, bakit? Angel, sandali ko Daddy? kunin kong gamot mo. Bali, wala naman to. Kung di mo na kaibigan, hindi ko kakusapin ng taong yun eh. Ayaw tumanggap, napaliwanag. Tigas ang ulo. Ang hirap kausapin. Gago. Halika. Anong balak nyo ngayon? Sinabi ko sa tatay ko, huwag na ituloy yung demanda. Baka matalo lang kami. Kagastos pa kami sa abogado. Eh kung kausapin ko kaya si Ramon, Huwag na, Aida. Baka mag-away pa kayo eh. At saka ayoko na idamay si Ramon sa problemang ito.
Daddy naman niyang nagdidesisyon sa mga bagay-bagay sa bahay nila eh. Hindi naman siya. Paano yan? Hindi mo na siya kakausapin? Ewan ko. Mahirap palang kaaway ang pamilya ng matalik mong kaibigan. Siya nga pala. Kumusta na kayong dalawa? Baka nagkakalabuan na kayo ha. Sabihin mo lang sa akin. Alam mo namang nakabangla ako sa'yo. Bakit ganun ano? Simula nung maliliit pa tayo, ako na lang lagi nakaabang sa mga tira ni Ramon. Sa pagkain, damit, laruan. Pati na rin pala sa'yo. Alam mo, Nardo, kaya ako nagpunta rito dahil may gusto akong sabihin sa'yo. Ayokong marinig mo ito sa ibang tao. At ayoko ring masasaktan ka nang wala ako sa tabi mo. Ano ba yan? Ikakasal na kami ni Ramon sa darating na December. Congratulations sa inyo. Advance. Aida, paano? Lalakad na muna ako. Mahal kita bilang kaibigan. Ayoko mawala ka sa buhay ko. Hindi naman ako mawawala eh. Saan man ako pumunta? Ipatawag mo lang ako. Darating ako. Kilala mo naman ako eh. Aida, sige, lumakad ka na. Alam mo, masama sa isang ikakasal yung gagabihin sa daan. Nardo, si Aida na naman ang nasa isip mo. Hindi naman kami nagkulang ng pagpapaalala sa'yo. Mahirap talagang umibig sa isang mayaman. Ang isang mayaman ay para sa kapwa mayaman lamang. At ang isang maglulupa ay para sa kapwa maglulupa lang. Chang, alam ko yun. Pero alam din ninyo na maliliit pa lang kami. Magkakalaro na kami. Magkakaibigan. Ano man ang problema ng isa, problema na namin lahat yun. Nandun na nga ako. Kung ikaw nasa puso ni Aida, sila mo naman ang nasa isip niya. Hindi mo ba naiintindihan? Mahirap talagang pagsamahin ang dalawang bagay na magkaiba. Kaya niya pinili si Ramon. Dahil alam niyang mabibigyan siya ng isang magandang kinabukasan. Isang marangyang buhay. Bakit ako? Kaya ko rin siyang buhayin na. Kaya ko rin siyang bigyan ng magandang pamilya. Nardo,
Palagay ko kailangan kalimutan mo na si Aida. Tutal, nung kinasal sila ni Ramon, doon na sila nanatili sa Maynila. Malay mo, baka may mga anak na sila ngayon. Gina, ano ba nangyari? Bakit sambako lang naman ang pagmumukha ng pamangkin mo? Ay, naku. Eh di ano pa, pareho rin ng dati. Si Aida lang naman ang pinagtatalunan namin. Kuya, kumusta nga palang lakad mo? Ayun, hanggang ngayon kinukumbinsi pa rin ako ni Mayor Enrique na maging leader niya sa darating na eleksyon. O anong sagot mo? Eh, alam mo namang kahit may alitan kami ni Angel Ilustre tungkol sa lupa, ba't naman ako papayag? Alam mo namang buwitri rin ng isang yun. Mahirap yatang kalaban si Mayor. Gagawin niyang lahat, manalo lang siya. Kinukumbinsi nga ako ng mga nakatatanda dito sa lugar natin na makipagsabayan na, lumaban na bilang isang mayor dito sa bayan natin. Kaya lang tumanggi ko. Napag-isip-isip ko na tayong mga mahihirap ay walang panalo sa mga mayayaman. Panalo ka na nga, ay talo ka pa rin. Yan ay dahil sa bulok nilang sistema. Tulad na nangyari kay Nardo. Natalo dahil sa kahirapan natin. Yan mismo sinasabi ko. Kapag ikaw ay maraming salapi, kaya mong bilhin ng lahat. Pati na si Satanas. Balita ko, Mayor, tagilid tayo dyan sa Conrado Abellana na yan. Conrado Abellana? Rodrigo. Ako ang mayor ng bayan ng Kabisig. Yang matandang Conrado Abellana na yan, isang magsasakang matigas ang ulo. Sino ba bang katatakutan natin? Mayor, sinasabihan ko lang kayo para maalarma kayo kagad. Baka mag-squill yung matandang yan sa illegal logging natin. Yari tayo. At sa tingin mo ba'y papayag akong may lubog ng pesting matandang yan? Dadalawang term pa lang ako bilang mayor ng bayan ito. Wala pang balak mag-retire. Kaya nga pinatawag kita dito. Sabihin nyo lang, Mayor. Good. May isa pang kalaban, ang Conrado Abellana na yan. Ang naging dati kong kalaban. Angel Ilustre? Very good. Matalino ka talaga. May mainit silang kaso tungkol sa mga lupain nila. At alam ng buong bayan ng Kabisig yan. Kaya samantalahin mo. Dahil sa may aako sa gagawin mo. Walang paltos, Mayor. Very good. Siguraduhin mo lang na malinis ang trabaho. Para sa mga bata mo. Maraming salamat, Mayor. Mayor? Thank you. Huwag mo pakialaman yung yosi ko! Boss. Intende? Opo, boss. Good. Ayos na to. Met, tama na ako. Kuya, gabi na, wala pa si Nardo. Siyak nandun lang yan sa mga barkada niya sa may pundahan. At bumabarik. Alam mo na, nag-aalis sa samahan ng loob. Alam mo, wala nang ginawa yung batang yan, kundi maglasing. Gina,
Si Nardo, alam niyang dalhin ng kanyang kalasingan. Kaya huwag mo na intindihin yun. Ay, naku. Mauna na ako sa loob at inaantok na ako. Ikaw na maghintay sa kanya, ha? O siya, sige. Ubusin ko lang to. Gina, may mga armadong lalaki. Kahit anong mangyari, huwag kang lalabas. Oo, kuya. Kuya! Gina! Buhatin ng mga kasamahan natin patay. Tayo na. Itay. Itay. Chang. Chang. Hayop ka! Napakasama niyong tao. Pinapatay niyo ang mga magulang ko dahil sa kapirasong lupa. Hindi ako maniningil ngayon, Mr. Ilustre. Dahil hindi kamatayan ang gusto kong paniningil. Kundi pagpapahirap! At pagdating ng araw ngayon, kayo ang magmamakaawa sa akin para patayin ko kayo! Angel? Angel, bakit? Angel? Ramon! Aida! Dali ang daddy mo! Ang mami. Sandali! Sandali! Daddy! Daddy? Dad? Angel? Angel? Angel, ito yung gamot mo. Daddy! Angel! Angel, wag. Huwag mo kaming iiwan, Angel. Wag. Angel, kailangan ka namin. Kailangan ka namin, Angel. Angel. Bakit ma? Ano nangyari dito? Dumating si Leonardo. Binantaan at pinagtangka ang patayin ng iyong daddy. Kaya siya inatake sa puso. Ramon! Ramon!
Ramon, tama na! Hindi pa ba nakontento ang pamilya mo sa mga magulang ko? O baka talaga nakalimutan yung isama akong patayin? Nardo, anong nangyari dito? Sinong may gawa nito? Pagbabayaran niyo lahat ng ito! Hindi kriminal ang pamilya ko! Hindi nila kayang gawin ang sinasabi mo, Nardo! Ikaw ang kriminal! Pinatay mo daddy ko! Pinatake siya sa puso! Hindi pa rin tayo patas! Ngayon kung gusto mo kong barilin ang talikuran, gawin mo! Kalapitin mo na! Ramon. Kamusta na po kayo, Mami? Mabuti naman, Iha. kamusta na po kayo, Mami? At ang bayan ng Kabisig? Ay naku, ang tagal nyo kasing tumira sa Maynila. Hindi nyo na alam kung anong kaguluhan na nangyari dito sa atin. Kaguluhan? Napakakurap ng Enrique na yan. Panay pangungurakot ang ginagawa. Maraming patay na hindi nasusolve dito. May nare-rape din. Eh dapat nga, Mami. Natalo lang yung nakaraang eleksyon eh. Ay naku, Ramon, parang hindi mo alam ang politika. Pera at gunsa nagpapagalaw dyan. Pag may pera ka, iboboto ka at iboboto ng mga tao. Pag may pera ka, kayang-kaya mong dayain ang eleksyon. Kalokohan yan, Mami. Kung meron tayong mga vigilant na Comelec officials, hindi mangyayari ang ganyan. It's easier than that. Marami nang namumundo kayo dito sa atin. Dahil sa palakad ni Enrique. Balita ko nga, si Leonardo nang namumuno ngayon ng mga rebelde. Mami, please naman, oh. Huwag niyo munang banggitin yung pangalan ng lalaki na yun. Caberto! Ang papastos nyo! Hindi nyo na ikilala si Kalinda! Balik sa kampo! Dali! Kalinda, sa susunod, huwag mong pakikita yung katawan mo para hindi pagnasaan. Caberto, maraming salamat. Salamat po, Yaya Ising. Ramon, may problema ba? Wala. May pinag-iisipan lang ako. Ano? Gusto kong labanan si Mayor Enrique sa susunod na eleksyon. Aida,
Dapat lang na meron ng bumangga kay Enrique na mas bata. Sobrang ang ginagawa niyang pang-abuso sa kabisig. Akala ko ba kaya tayo umuwi rito dahil gusto mo nang manahimik? Sabi mo ayaw mo sa Maynila dahil sobrang gulo. Pagkatapos ngayon, papasukin mo ang politika? Somebody has to do something. But I hope you're doing this for the right reason. Ano ibig mo sabihin? Alam kong matindi pa rin ang galit mo kay Leonardo. Dahil sa pagkamatay ng daddy mo. Kung iniisip mo na kaya gusto kong tumakbo ng mayor para makapaghiganti kay Leonardo, ang babaw naman ang tingin mo sa akin. I'm sorry, Ramon. Pero hindi ko may alis sa isip ko ang posible mong motivation. Mas inuuna mo pang isipin ang kapakanan ng lalaking yun eh. He's my friend. He's our best friend. People change. Alam mo yun? Lahat tayo nagbabago. Kung yung magkakapamilya nag-aaway magkaibigan pa kaya? Tinitreasure ko ang mga pinagsamahan natin. Nung araw, kapag may kaaway ka, tinutulungan ka ni Nardo. At kapag siya naman ang may kaaway, tinutulungan mo rin siya. At pag ako naman ang nagkaroon ng problema, nandiyan kayo. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang future ng kabisig. At hindi ang pinagsamahan namin ni Leonardo na doon na lang nagtatapos. Asawa mo ako. Magtiwala ka naman sa akin. Okay. Tanggalin na natin dito si Nardo. Ang pag-usapan na lang natin ay yung sarili natin. Ramon, wala pa nga tayong anak eh. Papasok ka pa sa gulo. Eh baka naman, mas lalo kang mawala ng oras sa akin. Kung yan ang kinakatakutan mo, huwag ka mag-alala. Hindi ako magkukulang sa'yo. Pero kailangan ko itong gawin para sa kabisig. Talaga. Aida. 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 Anong ginagawa mo rito? Akala ko kasi binabangungot ka kaya lumapit ako. Kalinda. Kung ano man ang nagawa ko sa'yo, patawarin mo ko. Hindi ko alam. Hindi ko sinasadya. Wala ka naman dapat ihingi ng tawad dahil kagustuhan ko rin ang nangyari. Hindi ako dapat matakot sa anak ng ilustre na yan. Ambisyoso. May gatas pa sa labi. Gusto nang maging mayor dito sa bayan ng Kabisig. Pero Mayor, kailangan paghandaan niyo si Ramon Ilustre. May mga report na malakas ang apil niya sa masa. Diyan ko kailangan ng galing mo, Rodrigo. Simula bukas, kailangan sundan natin ang bawat galaw ng Ramon na yan. Kailangan pagplanuhan natin kung paano masasabutahin kanyang ambisyon. Kalkalin mo lahat ng kanyang baho. Asahan niyo, Mayor. Miss Susan Santamaria? Sir?
Sit down, please. You know, for a while there, I thought baka naliligaw ka. Hindi kaya dapat nasa modeling business ka at hindi nagpapakahirap mag-apply bilang personal secretary ko. And at the same time, magpa-assist sa public relations officer ng kampanya ko dito sa malayong probinsya. I hope it's not an indication of your prejudice for my beauty, Mr. Ilustre. Hindi porket maganda ako. I don't have the capacity to deliver the requirements for the job. No, please, it's not what I meant, Miss Santa Maria. Susan, please. Susan, hindi lang ako makapaniwala na meron akong makikitang qualified sa trabaho na makumodelo pa. You're just too good to be true. Some guys have all the luck. I hope you wouldn't mind if I ask you other questions. No, please go ahead. I really want this job and I really want to prove myself. Ayokong sabihin ng iba na I got this job because I look good. By next week, marami tayong darating na correspondence from the headquarters in Manila. I need all the logistics ready. That will be taken care of. I have my checklist. Hi, sweetheart. This is Susan Santa Maria, my new secretary. My wife, Ida. Pleased to meet you, ma'am. Same here. You can call me Ida. Sir, I'll have to go. I'll be here Monday morning. I'll see you. And thanks for the job. You deserve it. Thank you. Bye, ma'am. Mukhang napakaganda at napaka-sexy naman nung napili mong sekretarya. Where does she come from? Sa talent agency? O secretarial exposure? Exactly what I said. Pero siya ang top-notcher sa mga qualifications ko. Bakit? Nagsiselos ka? Ako? Magsiselos? Takot mo lang siguro na mawala ako. I am just anxious, Ramon. Kandidato ka. Baka pagmula ng chismis ang professional relationship mo sa babaeng yan. I'm not worried about anything dirty, Ida. Si Enrique ang dapat kabahan sa mga kabulukan nila. Kaberto! Karomi, anong balita sa pinalakad ko sa'yo? Kumpirmado na. Tatakbo si Ramon Ilustre sa susunod na eleksyon laban kay Enrique. Karomi, tawagin mo lahat ng mga kasama natin. At kailangan mapag-usapan na natin ang mga plano. Opo, Kaberto. Mga kasama, magsilapit kayo. Magtitipon-tipon tayo. Mga magulang, mga kapatid, mga minamahal kong mga kababayan, kung ako po'y paintulutan po ninyo na maglingkod na muli sa inyo, ay pinapangako ko na ako po'y maglilingkod ng buong katapatan. Ang mga nasimulang Mayor kong Enrique proyekto lang po. ay tatapusin ko. Mayor Enrique lang ho. Mayor Enrique lang ho. Alam naman po Mayor ninyo Enrique ho. na hindi pa pinapanganak Mayor Enrique lang ha. ang Kay maaaring Mayor pumalit lang ho sa tayo. akin bilang mayor ng bayang ito. Huwag niyong kakalimutan. Sa aking panunungkulan ay hindi ko Selik pa lang ho, Mayor intulutan Enrique. makialam ang aking mga kamag-anak, Mayor Enrique lang ho. mga kaibigan, Mayor mga Enrique, kapitbahay. huwag niyong kakalimutan. Kaya mga kapatid, Enrique lamang po ang isulat ninyo sa inyong mga baluta. Enrique for mayor! Enrique! Enrique! Wala pong Enrique for mayor! Iboto po ninyo! Mga kababayan, kailangan na natin ng katahimikan ito sa Kabisig. Kailangan na natin ng kaunlaran. At higit sa lahat, kailangan na natin ng bagong pamunuan. Bagong pamunuan! Bagong pamunuan! Bagong pamunuan! Bagong pamunuan!
Mayor, Ilostre. Ituan mo. May the best man win, Mayor. Sinisiguro ko sa iyo, ako pa rin naman nanalo. May gatas ka pa sa labis sa larangan ng politika. Onyeta! Bakit hanggang ngayon ay wala kayong may labas na pansabotay sa ramon na yan? Malinis ho talaga, Mayor. Malinis! Wait lang ng manok ang malinis sa mundong ito. Rodrigo, ikalat mong muli ang balita na pinapatay ng pamilya Ilostre ang pamilya ni Conrado Abellana dahil sa away nila sa lupain. Ginawa na natin yun, Mayor. Pero walang pakialam ang mga tao. Ang sabi nila, haka-haka lang daw yun. Haka-haka! Ma'am, Oo naman, iboboto sige kita. po. Ramon Ilustre po. Ilustre po for mayor. Ramon Ilustre for Mayor. Yung mami niyo tumaas yung blood pressure. Natawagan na ba si Doktora? Hindi rin nila makontak, sabi ni Inday eh. Uuwi muna ako, Mon. Baka kasi kailangan ng dali ng mami sa ospital kapag hindi na-contact si Dr. De Venecia. Sabihin mo kay Mami na hindi mo ako Don't worry about it. Alam naman niyang may rally ka ngayon. Akong bahala. Rivera, Sir? samahan mo mama sa bahay, ah. Yes, sir. Huwag na, Mon. Mas kailangan mong security dito. I can manage. I'll drive. I'll come with you if you want company. No, Susan. Asikasuhin mo na lang ang trabaho mo sa asawa ko, ha? Okay? Sige. Are you sure? Sige, bye. Bye. Ramon Ilustre po, ah. For Mayor, ah. Good evening ho, Mrs. Ilustre. Sino ka? At anong kailangan mo sa akin? Pwede ho ba kayong bumaba sandali? Anong ibig sabihin nito? Baba! Ano ba? Baba! Itiwan mo nga ako! Bastos! Nasasaktan ako eh! Tumahimik ka! Parang awa mo na. Huwag mo akong sasaktan. Please. Huwag. Ibibigay ko sa'yo lahat ng kayamanan ko. Pera ko, pati mga alahas ko. Huwag mo lang akong sasaktan. Parang awa mo na. Hindi ko kailangan yan. Hubad! Ha? Hubad! Hubad!
Pati yan! Ha? Ano nangyari sa'yo? Hindi ka raw nakapunta sa ospital. Wala na kasing tao nung dumating ako eh. Nadala na pala sa ospital ang mami. Okay na naman daw siya. Baka bukas makalabas ng ospital. Kamusta ang rally niyo? You should have seen it, sweetheart. Ang dami-daming tao. Parang nakikita ko na. Ramon Ilustre, the next mayor of Cabisig. Mon, pwede bang magpahinga na lang muna tayo? Kasi maaga pang rally mo bukas eh. Okay. Oh, bakit? Hindi mo ba gusto yung kwarto mo? No, it's perfect. Thank you nga pala for allowing me to sleep here tonight. Okay lang yun. Maaga tayo bukas. Ayoko may malate sa inyo. Mukhang pagod na pagod ka na sa campaign. Oo nga eh. But it's worth it. What are you doing? I'm trying to make you feel relaxed. Sobra ng stress mo because of the campaign. That's enough, Susan. Maaga pa tayo bukas. Matulog na tayo. Good night, sir. Mga kasama, bukas na eleksyon. Alam na ninyo lahat ang gagawin nyo. At alam na rin ninyo ang inyong magiging pwesto. Kailangan natin ng bagong pamunuan. Bagong pamunuan! Bagong pamunuan! Bagong pamunuan! pamunuan! Bagong pamunuan! Bagong Bagong pamunuan! Bagong pamunuan! Bagong pamunuan! Bagong pamunuan! Mayor Enrique lang po. Mayor Enrique ho. Mayor Enrique ho. Mayor Enrique ho. Huwag niyo kalilimutan, Mayor Enrique. Mayor Enrique lang ho. Mayor Enrique lang po. Mayor Enrique lang po. Huwag po natin kakalimutan. Huwag niyo kakalimutan, Mayor Enrique. Mayor, sabi ni Chairman, solid ang boto mo sa barangay niya. Inaasahan ko yan. At dapat lang. Sayang naman ang pera yung pinasusul natin sa kanila. Diba? Balitin mo, paluta! Sige! Baba! Bilis! 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 Wala kayong nakita! Sa likod! Wala kayong alam! Nakikita nyo! Bilis! 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 Ha! Yo! Yo!
Kunin ang mga balota! Maraming salamat ho. Walang anuman. Sige, tumuloy na kayo. Huwag kayong mag-alala. May nakabantay sa inyo. Salamat ho. Sino ho bang pinagkakautangan namin ng loob? Kaberto. Oh, lumakad na kayo. Para Maraming hindi kayo salamat gabihin. ho. Sige, sakay na. Mga walang kwenta! Mga walang silbi! Mga walang utak! Mayor, hindi namin inaasahan na papanig kay Ilustre ang mga rebelde. Nababantayan ng mga yon ang balak nating switching ng mga ballot boxes. Isa ka pa, Rodrigo. Napakalaki mong tanga! Paano pa ako ngayon matatawag na isang mayor? Ha? Mayor, ikaw na rin ang nagsabi na hindi na kita pwedeng tawaging mayor. Na wala akong silbi. Siguro naman, Mayor, hindi mo na kailangan ng serbisyo namin. Tayo na mga bata. Rodrigo! Marami ka na nalalaman sa akin. Akala mo ba'y ganun na lamang? Inaantay ka na ni Satanas. Rodrigo, wag! Alam mo namang hindi ako kasali rito. Waiter lang ako. Waiter lang ako. Ano nangyari? Ano sabi nangyari? Alam mo kung sino pumatay? Alam mo kung sino may kagagawa nito? Oo po. Mabuhay si Mayor! Mabuhay! 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 Sandali lang mga kasama. Maraming salamat sa inyong lahat. At kung hindi dahil sa tulong nyo, hindi natin makakamtan tagumpay. Congratulations, Mayor. Pero ipinapaalam ko lang po sa inyo na maraming nagsasabi na tinulungan ka ni Leonardo. Ang mga kasama, meron po tayong konting salo-salo. Para sa inyo ho yan. Aida? Aida! Aida? Aida? Ano nangyari? Ako na yata ang pinakaswerteng lalaki sa buong mundo ngayon. Nanalo na ako sa eleksyon, mabubuo pa pamilya ko.
Anong ibig mong sabihin? Buntis ka. You're 1.5 month pregnant. Magkakababy na tayo. Bakit? Hindi ka ba masaya na buo ng pamilya natin? Masaya ako, Mon. Hindi lang talaga maganda ang pakiramdam ko. Hayaan mo. Kahit meron na ako malaking responsibilidad, pipilitin ko alagaan kayo mabuti. Ano ba mangyayari? Ngayong wala na at natalo na si Enrique. Anong nangyari? Wala. Patuloy ka pa rin magsisilbi kay Ramon bilang sekretarya. At least, hindi na sayang pagpapaaral ko sa'yo. Ikaw ngayon ang nakapwesto. Hindi pa rin ako talo. Ganun lang. Paano nang balak natin kay Aida? Kukuha lang tayo ng magandang timing, sweetheart. Saka natin iba-blackmail. Pinili niyang sarilinin ng nangyari sa kanya. Pwes, pakikinabangan natin siya. There's more. She's pregnant. Sa mga kinikilos niya, mukhang sa'yo ang bata. She's so paranoid lately. Ang buhay nga naman ng tao. Magkakaanak ka lang. Sa asawa pa ng mayor. Kung hindi ka naman talaga sineswerte. What about Ramon? Itutuloy mo pa ba ang mga binalak mo sa kanya? Huwag mong kalimutan na kakapit tayo kay Ramon Ilustre. Sayang. Type ko pa naman siya. He's so gorgeous. Huwag na huwag kang magkakamaling ipagpalit mo ko kay Ramon Ilustre. Sa akin ka lang. Ako ang nagsalba sa'yo sa pagiging puta mo. Para maging isang profesional ka. Ako ang gumastos sa'yo. Akin ka lang, naiintindihan mo. Ha? O baka gusto mong magkaputol-putol yung katawan mo? Nagbibiro lang naman ako eh. Alam mo, ikaw lang ang mahal ko. Ramon! Ramon! Mami, Babae! Babaeng apo ko! Yes! Uy, cute-cute ng baby ko. Ano? Alam mo, sweetheart, sabi ni Doc, kailangan daw mag-breastfeed ka para malusog ang baby natin. Hindi pwede. Bakit? Kasi wala. Baka wala pa kasi ako masyadong gatas para magpadede. Gaano ba kaimportante ang sasabihin mo sa akin? At kailangan ako lang ang makausap mo. Kailangan ko ng pera, Mrs. Ilustre. 30,000 for the exchange of my silence. Nagbibiro ka ba? Do I look like joking, Mrs. Ilustre? I know what happened to you.
Ginahasa ka ni Rodrigong walang nakakaalam. Well, except me and the culprit. And now, anak pa niya ang batang inaakala nilang kay Ramon. Isn't it a secret well worth paying for? How dare you do this to me? This is blackmail. Of course, it's a blackmail. Now, I'm your worst nightmare. But if you'll just cooperate, wala tayong problema. As I said, kailangan ko ng 30,000. Alam mo bang kaya kong tapusin ang lahat ng ito? Isang salita ko lang kay Ramon. Kung maunaan mo kami at papaniwalaan ka ni Ramon. Sasabihin lang naman ni Rodrigo na nagkaroon kayo ng affair. Kaya kanya naanakan. And would you risk letting the rest of the people know that you, asawa ng bagong mayor, naanakan sa ibang lalaki? I need the money next week. Bahala ka na kung saan mo kukunin ang pera. Just produce 30,000 and you'll be fine. Ana, Bakit may iyak ng iyak yan? ana. Patigilin mo yan. Kapag hindi mo yan napatigil, ikaw ang mananagot sa akin. Opo, ma'am. Aida, bakit ba kayo init-init ng ulo mo sa anak mo? Kung hindi ka marunong magpakaina, hindi pa kayo dapat nagkaanak ni Ramon. Mon, hindi pa ako handa. It's been 4 months since nanganak ka. Sabi ni Doc, pwede na raw. May problema ba? You've been acting strange lately. Ano man nangyayari sa'yo? Ano ba talaga ang problema? Wala, Mon. Hindi lang siguro ako sanay sa buhay politika at sa pagiging isang ina. Bakit ang init ng ulo mo sa baby natin? Bakit masyado kang aloof sa amin? What's bothering you? Wala. Mon, pagod ako eh. Gusto ko munang mapag-isa. Gusto kong magpahinga. Pwede ba? There you go again! Ano ba talaga lintik na problema mo? You don't talk to me, you don't talk to anybody. You really want to be alone? Fine! Good morning, Mayor. Good morning. Is everything ready? Sir, ito na nga po pala yung mga files na kailangan nyo mamaya sa meeting ng departments concerned. Thank you, Susan. You're super. I don't know what I'll do without you. Thank you, sir. Bibigyan kita ng bagong trabaho sa munisipyo.
Starting next month, you stop working as my secretary. Are you kidding me? I'm sorry, Susan. But I'm serious about this. Medyo magulong marriage ko ngayon. Marami akong problema sa kabisig. And I don't want to have another problem. Now you consider me as a problem after what happened? You have to understand me, Susan. Natukso lang ako. And I don't want this to happen again. You can't do this to me. Anong tingin mo sa akin? Babaeng bayaran na pwede mo itapon sa daan? After you're through with me? To hell with you! Susan, please. I've made up my mind about this. You're not losing your job. Ta-transfer lang kita. Hindi na tayo pwede magkatrabaho. I have a wife and daughter now. Siguro kung wala ako asawa, we might end up with each other. We have to go now. Iwisin mo na yung sarili mo. I have spent all of my savings, Susan. Kaya kahit anong gawin mong pananakot, wala na akong maibibigay sa'yo. I'll just have to face the consequences. Tell the truth. And hope for the best. Don't be stupid, Ida. And don't play this garbage with me. Hindi ako mawawalan, ikaw. If you don't give me the 50,000 pesos I need, bahala ka sa buhay mo. Dear Leonardo, kumusta ka na? Kailangan sana kitang makita at makausap. May problema ako at alam kong ikaw lang ang makakatulong sa akin. Kailangan ko ang tulong mo. Ma'am, si Sir po na aksidente. 50-50. Saan? Sumama po kayo sa akin. Alberto? Alberto? Karomi, Alberto, bakit? nagmamadaling umalis si Aida. Kasama yung magandang sekretarya. At parang may sinasabi yung sekretarya. Parang takot. Nabigla. Nagmamadaling sumakay ng kotse. Saan nagtungo? Doon. Yung iba sumama sa akin. Yung iba may iwan. Tara! Anong ibig sabihin nito, Susan? Ibig sabihin, Mrs. Ilustre, magdasal ka na at magpaalam sa mundong ito. Huwag kang mag-alala. Rodrigo will make it pleasurable. You should be grateful na miss ka na niya. Here comes your great lover. I think iiwan ko na kayo para makabalik na ako kay Ramon. Papatulan mo ba babaeng yan? Tuluyan mo na. Baka may makarinig pa sa putok ng baril natin. May umusyoso pa. Why don't you do it? Ayun sila! Halika na! Aida, Ayun! Habulin natin! Habulin nyo! Aida. Aida.
Nardo? Aida, musta ka na? Matagal na tayo hindi nagkikita. Ah, siya nga pala. Siya si Kalinda. Siya ang mediko namin dito sa bundok. At siya ang gumamot sa'yo. Salamat sa iyo, ha? Walang anuman. Katungkulan ko naman yun eh. Huwag mo muna pilitin. Baka masaktan ka. Alam mo, buti na lang at bababaw yung tama ng bala dyan sa baraso mo. Pati na rin yan sa ulo mo. Okay lang ako, Nardo. Buhay pa naman ako eh. May mga bagay lang talaga akong kailangang harapin at tapusin. Ano ba nangyari, Aida? Bakit kailangan mong tulong ko? At bakit nakalagay sa sulat mo ang tungkol sa sekretarya ni Ramon? At bakit munti ka nang napatay kagabi? Matagal na namin balak ipaligod eh. Yang Rodrigo na yan, Aida. Nakakalusot lang ang animal. Matinik din kasi. Pero kung ipinagpatuloy namin ang operasyon namin sa kanya, hindi na sana nangyari sa iyo ang lahat nito. Wala na tayong magagawa. Nangyari na ang lahat. Anong balak mo ngayon? Tapos na ang pagtatago ko, Leonardo. Pagkatapos ng mga nangyari, kailangan nang malaman ni Ramon ang katotohanan. At handa na rin akong humarap sa mga posibleng mangyari. At dapat na rin siguro akong humingi ng tawad sa kanya. Hindi lang ikaw ang dapat humingi ng tawad kay Ramon. Pati ako. Bakit? Biktima rin ako ni Rodrigo, Aida. Siya pala ang pumatay sa mga magulang ko. Nagtapat sa amin ng isang kasama niya na nahuli namin. Malaki ang kasalanan ko kay Ramon. Namatay ang daddy niya dahil sa galit ko. Hindi ko alam kung paano ako hihingi ng tawad sa kanya. Kalinda, nararamdaman ko kung bakit ganun ang kinikilos mo. Nagsiselos ka sa asawa ni Mayor. Kung nalalaman mo lang ang bawat kilos at galaw mo, may isang taong nakamasid sa'yo at naghihintay ng iyong paglingap. Anong ibig mong sabihin, Ka Romy? Simula nang dumating ka dito sa aming kuta, umibig na ako sa'yo ng palihim. Pero naging mailap ka sa akin at kay Kaberto mo na ito ng iyong pansin. Sana mapansin mo rin ako pagdating ng iyong kalungkutan. Salamat sa iyong pagtingin. Ramon, bakit? Buhay si Aida, Mami. Tama ang kutob ko. Dinukot si Leonardo na nawala siya. Paano mo nalaman? Magkita raw kami bukas. Mag-isa. Mag-ingat ka, anak. Kung ano man ang binabalak mo. Mon! Traidor ka talaga, Leonardo! Bakit mo kailangan dukutin asawa ko? Mon, hindi mo alam ang katotohanan. Hindi niya ako dinukot. Si Nardo ang nagligtas sa akin. Kung yan ang makakapagpagaan sa loob mo, Ramon, kapalit sa buhay ng daddy mo,
tatanggapin ko ang bala mo na maluwag sa kalooban ko. Ramon, makinig ka sa akin. Pare-pareho lang tayong biktima. Biktima ng maruming politika. O bakit, Susan? Mukhang nakakita ka ng multo. You're not supposed to be here. Umalis ka na sa bayan na to. Kaming dalawa na magsasama. Sabi niya, pag wala ka na, pwede na kaming dalawa. I'm sorry, Susan. Dahil nandito pa ako. Buhay na buhay. You better leave. O sasabihin ko kay Ramon ang tungkol sa inyong dalawa ni Rodrigo at sa naging anak mo sa kanya. Hindi anak ni Rodrigo ang baby namin ni Aida. Pina-check ko ang blood type sa medical records namin at ng kay Rodrigo. Anak ko ang bata. Ramon, let me explain. This is all her fault. Sinungaling siya. Taksisha. Hindi siya dapat ang nasa bahay na to. Dapat ako. Ramon, I love you. Sa kulungan kayo magpaliwanag ni Rodrigo. We are going to press charges of attempted murder laban sa inyong dalawa. Dapat na silang makulong. Ayoko na sa bangungot na ito. Huwag kang mag-alala. Kaya ako siya pinabayaang umalis para malaman natin kung saan nagtatago si Rodrigo. Kaamado, tuloy ho ba yung lakad niyo bukas? Oo, tuloy ang lakad namin bukas. Kailangan ng tulong namin sa Santa Ines. Kalinda, ako na magbubuhat yan. Wag na, kaya ko naman to eh. Sige na, ako na. Ako na lang. Sweetheart. Buko na tayo. Buhay si Aida. Paano nangyari yun? Hindi ko alam. Pero buhay siya. Alam ng lahat ni Ramon. Ipapahuli ka niya sa polis, pati na rin ako. Gago ba sila? Eh wala naman silang ebidensya eh. Paano nila ako papahuli sa pulis? May ebidensya man o wala. Basta kailangan ko na makaalis dito. Ah, ganun. Iiwan mo ko. Eh, kasalanan mo lahat to eh. Ikaw ang may balak na ipapatay si Aida. Sabi mo, binaril mo sa ulo. Sabi mo, patay na siya. Tapos ikaw ang i-eskapo. Iiwanan mo ko. Kailangan maunahan natin ang Ramon na yon. Bubugbugin kita at sasabihin mo sa mga pulis na yon.
na pinagtangkaan kang rape ng ilustring yun. Titignan ko lang kung hindi magugulat ang buong kabisig. Luis, mabuti pa sumama ka sa amin na mahusay. Magbihis ka. Let's go, men. Karami. Patawarin mo ko, anak. Pero ngayon, tapos na ang bangungot ni Mami. Kaya masaya na tayo ngayon. Sweetheart, Tingnan mo si Daddy, ang pangit. mas maganda yata kung ibibigay muna natin si baby sa yaya niya para makagawa tayo ng susunod. Ngayon, Bango. nagmamadali si Mayor. Sige na nga. Ay, nako. Tingnan mo si Daddy, ang pangit. Dear Nardo, matino na ang gobyerno ni Ramon. Hindi niyo na kailangang mamuhay sa bundok dahil sa mga kamalian ng isang diktador na minsang namuno sa kabisig at ginulong pagkakaibigan nating tatlo. Naaalala mo pa ba nung nagtaguan tayo minsan sa ilog? At naligaw ka? Hindi kami umuwi ni Ramon. Hinanap ka namin ng hinanap. Hindi kami tumigil hanggat hindi ka namin nakikita. Tapos na uli ang taguan, Leonardo. At hinahanap ka uli namin ni Ramon dahil nawawala ka. Sana makita ka uli namin. Ipinaabot ni Ramon ang kanyang pagpapatawad at pagpapasalamat. Ang iyong kaibigan, Aida. Mayor, Aida, kasama ko silang lahat na magbabalik loob sa pamahalaan. Salamat, Leonardo. Isa ka matalik na kaibigan. Mabuhay si Mayor! Mabuhay si Mayor! Mabuhay Kapayapaan! Mabuhay si Mayor! Mabuhay Kapayapaan! Mabuhay Kapayapaan! Mabuhay si Mayor! Mabuhay Kapayapaan!
kapayapaan! Mabuhay ang kapayapaan! Mabuhay ang kapayapaan! Mabuhay si Mayor! Mabuhay ang kapayapaan!